live dito sa pagkarusa o kauswagan. Mga pagkaroon sa minuto, iniunarak sa Philippine Information Agency Northern Samar o sinilistasyon ang 6.1 DYPJ FM Radyo Pilipinas sa Narmano. Yan nila ang iyong mga program hosts. Okay, maupay nga aga sa atong mga suki ug mamarati sa natong programa Hurong Himang Raos na Panginudto. Adi naliwat kita sa naton kada Miyerkules na buruhaton kundi nababatian niyo ang boses sa Philippine Information Agency tigang alas 11 abot alas 12 san umudto. Man makasangkayan na diyan akong kaupod. Maupay nga umudto sa aton nga tanan ini si Tita Boniales Cardina sa buhatan manta sa Philippine Information Agency. Yan ini si Ailey de la Zon Diaz. Mga kasangkayan, importante kaupayan natin pag-erestoryahan yan na, pagharampangan yan na, paghurumi mangrawan yan ang adlaw. Manatita na dako mo kahapon. Dako yes, isda. ano Aileen? Siya sa Diyos, ikatupo ko si Sir dito sa PBOC. Okay, sayo siya kasi siya kaka-refuse. Although maarang ako may traveling siya yan na. Pero siya ko, Sir, ikaw daming karuyan na mag-yes. Salamat liwat kay Inukod niya kanya ma-update na in charge sa iyo nga programa sa IRA TV show. Okay, sayo siya nga miyembro dyan natin niya na main guest and aton member siya kako na sa Provincial Board of Canvassers. Yes, sa Tulo. Tatagan ko ta panahon panimulatag ang aton Schools Division Superintendent Dr. Gaudencio Alhibe Jr. sa DepEd Northern Samar. Good morning, sir. Mopay nga umudto, Ma'am Aileen and Ma'am Tita. Karay ko magpasalamat sa iyo nga pinaagi sa iyo opisina. Nagkamayaong kami na tsansa na makapaghatag sin informasyon ngadto sa mga hindadabihan na binagod ang aton mga eskwelahan, mga school heads. And of course, siguro maaro kita tsansa makapagpasalamat pag nga tanan. Total na mention man ninyo nga ako sayo nga miyembro han Provincial Board of Canvassers. Akon ipinaabot ang akon pinakamapaso nga paglamano ngadto sa nga tanan nga mga ilihido ang mga elected nga re-elected provincial and municipal officials in the entire province of Northern Samar. Nga of course pinakamabaskog nga paglamano ngadto sa nga tanan nga mga teaching and non-teaching personnel sa DepEd Division of Northern Samar. Dara sa iyo pinakamaupay nga performance nagkayong kita sin pinakamalampuson nga pagtatar pagtagad sa ato nakalabay nga national and local elections last May 12. So congratulations po sa ating lahat ngadto sa aton mga members han aton division election task force ngadto sa tanan nga mga teachers nga non-teaching nga mga eskwelahan. Akon ipinaabot ang akon pinakamapaso nga paglamano nga pagpasalamat sa iyong tanan nga naging manilang puso na aton nakalabay nga eleksyon. Thank you po. Okay, congratulations then, Eden. Kapag yapon naton si Sir Rodel Lutaw and Chief sa Social Mobilization Division sa DepEd Northern Samar. Mapagyapon niya aga, sir. Mapagyada, Ma'am Eileen, Ma'am Tita. Dakong salamat sa iyo pagkikita today kasi may pasamwa ka mga programa sa Department of Education ngadto sa kadamaan tugto sa nakabot sa inyo programa. Thank you so much. Okay, na-mention ni Sir John. Okay lang, Sir John. Yes, Sir John, nagpasalamat siya sa DepEd. Labi na sa mga pamaistrahan niya nag-serve. Aileen, dili lang kamaistrahan kay bisan kahapon nagkita ko sa Municipal Board of Canvassers, pati ka mga IT staff. Yes. Sa lapuran sa aton buhatan sa Commission on Election. So, dako ito nga bulig sir kay labi pa tungod manggod kay adi na kita sa online world. So dako kaupay ang papel sa aton mga IT technicians So dako mo salamat sa DepEd kay
diri la kara maisan in pahuram sa naton Commission on Election, pakiliwatan nila mga technical staff, labi na good and listo sin pagtaga-computer. Okay, oo. Ngayon, sugad man, i-take advantage ka niya ang oportunidad yapon makapagpasalamat sa PNP, ano? Military nga nagbungyod sa mga makataistrahan. Pagkatukato sa mga ibang iya. Eileen, ano? PNP, Coast Guard, nagbulig sa nga task force, ano? Para mamintinar ang peace and orderly 2025 midterm election. Yes, naging so, sa mamoraya. iyo nga tanan, dako nga salamat kay kaupay na parang kaupay kami nga walay kita insidente nga naobserbaran niya nagkausa sing karatan. So dako nito nako nga pasalamat sa Ginoo nga malinawon na natong midterm elections. Mayon gyapon mga dito yung mga problema, ano, mayon gyapon nagkadada ko nag-iring mo. Nag-iringan si mayon mga dara nga mga pero mga minor like na manage sa very PNP. successful na naton at 2025 midterm elections tungod sa naton pagburuglig, ano, pagburuglig sa katawhan nga dili man sa gobyerno nga ang mga tawo nga nagtapon sa pasiolid. Okay, una ka pangutana ang Sir John, ano, kumusta ang update natin sa DepEd? Salamat po sa pangutana. Siyempre, kita kahuman sa eleksyon ang masunod magkakaguriba na liwat ang Department of Education darahan forthcoming opening of classes. So diri na po mag-iiha, no? In fact, ayan na nag-aandam naton buhatan ang DepEd Northern Samar Division ang pagtaga Brigada Eskwela, no? 2025 Brigada Eskwela nga diin ang aton Brigada Eskwela pagbubuhaton po ini sa simula po sa June 9 up to 13. Yan ang tuig parte po inihan annual initiative ang aton Department of Education through the Central Office, Regional Office as well as ang Division to ensure that our schools are safe, resilient, and well-equipped for the opening of classes starting June 16 of 2025. So mga po ito yan aton masunod nga pagkakabisihan sa bugos nga division sa Northern Samar and Brigada Eskwela. Yun na kang venue, sir. Usually, di ba, aton launching pag-Brigada Eskwela last year, Lapinig ba? Opo, Lapinig Northern Samar. Year before, is still Pinolobos na lang. Far-flung. So yan na din aton schedule. May dadaman na schedule. Rodel, you can enlighten our listeners kung hain kita. So dakong salamat Sir June, dakong salamat ng Maylin, Pro, Mangkita, thank you so much. Ang natin yung Brigada Eskwela, pagbubuhatin natin sa buo ito sa Victoria. Ang natin venue, ang specific venue doon sa Central School. Igaandam natin, di rin kasi sa Central School, kundi ang Brigada Eskwela, pagbubuhatin sa bugos nga bungto sa Victoria, nga tanan ng mga eskwela sa bungto sa Victoria, kakatuon sa magkadurdilahin ng mga plus district sa bugos na division of Northern Samar, pagbuburubligan nila nga pakaupayon ang mga eskwelahan sa aton host municipality. Usually, Sir June or Sir Rodel, pag sumuad kita nga Brigada Eskwela, nano ang senaryo, nano ang matatabo, nano nag-expect nato nga mahinagdabo sa mga eskwelahan. Okay. So, sugad ko pa po kanina, no, ang aton Brigada Eskwela, 5 o 7 kaadlaw, ngani nasobra pa, no, danay 2 weeks ini nga aton aktibidad, nga ginukondukto naton, pinakikita ang aton spirit of bayanihan, no, hanyatanan nga mga eskwelahan. We encourage community participation, collaboration, para i-preparar ang aton mga eskwelahan, hantidaraon nga pag-eskwela, no. Nga diin, ang literacy, no, is the key priority concern ang aton department. Ngani ang tema yan na ang aton Brigada Eskwela is Brigada Eskwela sama-sama para sa bayang bumabasa. Mao ini ang highlighted nga aton tema, nationwide effort of voluntarism on literacy development. Ang programa serves various purposes. Una po, siyempre ang aton usual nga pagpreparar sa aton mga eskwelahan,
nga diin ang aton mga pasilidad, aton gin check, aton gin papakaupay, an immediate learning environment ginahamis naton, supporting as well and physical and mental well-being of our learners. We address the needs by engaging our parents and stakeholders para ma-ensure naton ang accuracy ng atong educational data na kinakailangan for inventory and validation that is nationwide. Kaya may po kita ini mga tools nga gagamiton. So, ang aton hihimuon, ang may tatabo sa mga eskwelahan, magpre-preparar para yan nga bag-o nga school year, ang paghatag, ang pinakamalinis, no? Safe, conducive learning environment for both learners and our teachers. Kaduha, we will encourage active participation ng aton mga stakeholders para mabuligan ang aton mga kabataan in as far as their needs for reading skills development and ensuring that reading resources are available aton mga eskwelahan. Siyempre po, ang pinaka-famous, pinakatanyag sini, ang pagburublig, no? Ang clean-up activities and performing minor to medium repairs and maintenance work ang aton mga classrooms ngan ang pagmantener sa kalinisan sa aton mga school grounds. Ngan darasini, amon ginaaghat ang nga tanan, nga indadabihan na magkamay-adahin voluntarismo, no? Na parte ang aton community involvement para ma-enhance, ma-improve naton ang aton mga school facilities, kaupod na ang aton mga pangangailangan ng mga resources sa eskwelahan. Didiliwat po, mahitatabo, hiniya na nga brigada eskwela, and pagkamayaon hin master list ng mga learners along with the schedules for health assessments, no? So ang aton medical and health unit will prepare our children, no, through nutritional assessment, vision and hearing screening. Ngan, we will also engage our stakeholders in mobilizing data-driven partnerships with our community to help address the needs of our schools. So, asya ikya na ang aton pinaka-importante. Ngan karekula po ighatag iyo ang schedule, no? And magkakayaon kitahin National Brigada Kick-Off, no? Nationwide Brigada Eskwela Kick-Off will take place on Monday of June 9, 2025. And may kalabutan sini ang aton DepEd Central Office, no? So mahito'y mag-uuna. Tapos, magkakayaon naman hin Brigada Eskwela Implementation na aton mga eskwelahan. Nabugos sa Pilipinas ini, tikang June 9, nga dahil ka 13. And some others will extend, depende hiton pangangaulangan sa aton mga eskwelahan. Tapos, magkakamayaon pakitahin Brigada Eskwela Kick-Off din at the regional level, nga din naman ha division level. Mauton. So by June 7 sa Rodel, no? Ang aton schedule dito ha Victoria Central Elementary School, where whole district of Victoria will spearhead in our conduct of the division brigada activities. So June Curricula, dugangan, na-mention kasi kanina ni Sir Ewan sa mga stakeholders. The Office of the Social Mobilization and Networking Section is also preparing the list of our potential stakeholders who will be participating in the Brigada Eskwela Kick-Off in Victoria comes June 7, 2025. Marami na pumupunta sa mga sa office namin ng mga stakeholders that are willing to participate in the Brigada Eskwela. Nakuha na nga po dyan yung ating provincial government. So before pa, yung provincial government talaga through the leadership of Governor Edwin Marino Chua, nagpapaabot na rin po ng mga tulong para sa ating mga schools. Siyempre yung ating mga local government units. Tapos yung mga non-government organizations natin, mga private lending institutions na nandito sa Northern Samar, nagpaabot na rin po ng suporta, yung iba meron ng mga tulong na binibigay sa mga schools before pa yung Brigada Eskwela.
Tapos yung ASA Foundation yung natatandaan ko. GMA Kapuso Foundation will also be coming to Northern Samar to support the Brigada Eskwela implementation this year. Sir, aside sa Brigada Eskwela nga paghimo dito sa Victoria, dili man sa atong liwat local schools, like Eskwela sa Bucos Pataman and other municipalities, makakayaon liwat Brigada Eskwela. Yes po. Dako manguda pakisan, nagdidagod sa mga parents kung taano. Tungod mangod kay an aton tumulong sa ito na makayaon nila si maupay na kung taano, safe space para nga si malimpyo ang space para sa atong kabataan. So, get involved ta ang mga parents na join man po ta sini nga Brigada Eskwela diri para sa eskwelahan, diri para sa atong mga anak. Kay the more the merrier. Tama po. In fact, hindi lang po yung mga PTA natin, yung mga parents, teachers natin po magpa-participate ng Brigada Eskwela natin. Meron na rin po, nakahanda na rin po yung ating mga school organization, yung student-led projects ng ating mga eskwelahan. Yung SSLG natin, SSLG, sasali rin po sila sa ating Brigada Eskwela. Kasi kaparte na rin po sila para ihanda yung mga schools natin para maging maayos at ligtas po yung papasok na pasukan. So speaking of needs, nagsulat ka kanina nga mayroon pa mga needs ng schools, mag-opening na sa klase, may dapat budget and for repairs or sakto ba yan na natin mga schools, karaguli kamutangan sa structure. Speaking of structure sa natin mga eskwelahan. Actually po yung division of Northern Samar when it comes to funding sa mga repair, may naman po sa ating physical facilities office. Kaya lang, kahit po gano'ng kalaki yung pera na budget natin para sa mga schools, dahil napakalaki ng Department of Education, sabi ko nga, pag nilagay nito sa isang timbangan, siguro nga hindi gagalaw yung timbangan eh. Kaya po nakasalalay po talaga yung pagpapaganda ng ating mga paralan doon sa ating mga stakeholders na magpa-participate po sa ating Brigada Eskwela. Yung sinabi nga po kanina ni Sir June, yung ating mga local government units, mga PTA organizations, NGOs, lahat po sila, i-encourage po talaga namin na makibahagi po ng Brigada Eskwela. Kasi hindi po namin kaya in terms of budget na sa Department of Education lang po yung mag-aasikaso sa pagpapaayos po ng ating mga paralan. Kailangan po namin ng mga volunteers. Bayanihan talaga. Bayanihan po. Okay, so amo gyapon ang kamutangan ng structures, pero bisan kada tuig may man improvements or Sir Jimmy, may improvement man na natin. Kumusta man na natin mga pamaestra? Sakto ba kita or sige pa ba natin hiring or nanan kamutangan? Hapag kaya na ang Northern Samar Division, masusugad ko nga medyo sakto ang aton teaching workforce, no? Pero syempre continuous ang hiring naton in the sense nga may man kita man na nababakante through retirement, promotion and or death, no, of our members in the department. Hapag kaya na sige na nga ni itamon proseso and recruitment activities para hadip-ed. Pero po syempre ang pag-hire, no, actual hiring of our personnel is highly dependent on available na mga items. Sa pagkaya na waray pa po dumatong except an aton mga non-teaching, no, nga mga items. And I am happy to inform the public that as of now we have a good number of vacant items for administrative officers too. Non-teaching po ito. So by after lifting, no, the ban for hiring, no, of our employees, mag-start na po ang akong opisina para pag-konduktuhan na final phase, no, of the recruitment process and appointment na mismo ito given the registry of qualified applicants na tikangit aton Human Resource Management Office. Yan, nakatanak sa manatitahan sa mga teaching staff o mga kamaistrahan natin. Susunod ka itong mga kumusta na update natin sa senior high. Kasi kadamo sa nalilisang wala na kuno, tatanggalon na kuno, nanaan bago or may bago nga
mandate or circular about senior high school? Maupay po ini nga pangutana ma'am kay damo actually is it confused niya na sini nga aton proseso. An aton senior high magpapadayon po ito. No? May la mga curriculum reform nga ginhimo an aton central office nga diin magpapadayon niya na ang mga nagpaka-enroll na, for example ha senior high school, pero an incoming most likely pag dumatong ang bago nga order no, Department of Education magkakamay-ada talagahin restructuring no ang pagkuanan implementarhan curriculum kay an aton senior high school kung may sabto nga panahon nakalabay nga mga tuig mga tracks no yan na mawawara na po ito. Magpo-focus na kitahan academic at saka TVL programs na lang. Opo. So pag na-implementar na po ito, magkakayaon sin mga pag-implementahan curriculum party and kuanhan mga subjects no kung an bata halimbawa an inclination na adi science, academics na. Tapos yes, depende sa STEM. waray na STEM, waray na UMS, waray na ito. Bali magiging academics na lang at saka TBL related TBL related. Mao kay nalisang sa sini di ba nga STEM ginilimit na rin to this number of enrollees, UMS wadla sini so mawawaray na po ito. Okay, so wala na bukos na pag senior high academic or so ang may nanabo magpipili ang bata sa mga electives no na mga courses na may kinalaman niya kukuhaon higher programs ngadto na kung magka-college mo ito so para sa inyo sir which is good okay naman so far ato nakikita ang highly visible and adaptable para sa mga kabataan. May pa po ito dito kung anya na ang mga ma-enroll paghihapon ang ada na senior high school lalo na ang 11 and 12 no pero ang mga magtitikang may pa ito dito plano nga pwede hira pakuhaonhin sang examination para aber ma-aproban makapasar nga ni ang bata, for example grade 10 siya ma-examine pwede niya magdiretso sa college or kung diri man diretso hiya nga tuhan senior high school. Okay. So kasi ito may nanabo. So makonsugat si concern malalahusan niya na ito ng agihan senior high school. Pwede na ngayon magdiretso sa college which is costing ito para costing ito para sa mga kag-anak kay ang 2 years na nagpa-eskwela ka sa senior high dako ito nga dako nga pero mao po ito may dahil kondisyon may assessment nga himuon kung ipasar sang bata po pwede hindi rin mabalik siya pero dako na ito sir nga bintaha kaysa sa amon kabataan niya inagi talaga sa senior high tagagi ko daktulong mo pa'y manliwat kay na-enhance ang ira learning capabilities. Pero, siguro magtita, mamumutivate at kabataan mag-aram si maupay. Kaya para pag-abot sa examination, kung masargo para diretso na sa college. So, sir, samtang nag-preparar kita sa eskwelahan, sa brigada eskwela, nakang pakianan ko, kumplito na ba ang aton mga classrooms? Dili ba kita ginkukulang kay while we are preparing sa clean up ang aton sa ilang pakianak ko nanonaan aton ratio sa kabataan into one classroom kailang kabataan into one classroom. Actually po, diri tayo may di-deny, no? This is a national concern. May talaga kulang sa aton mga classrooms. Pero ang importante po sini nga pag bago mag-start ang eskwela no an aton stakeholders na bulig through brigada ngani tapos gin-prepare naton aton mga classrooms kun waray kita mga concrete nga mga classrooms naghihimuhin mga makeshift no an aton mga eskwelahan kun kulang an aton mga classrooms so far didihan Northern Samar wari ako didi
final nga data no nga dara, pero nakikita ko naman nga pag may mga kakulangan, halimbawa mga barangay schools natin, pag dito'y man ang mga number of children or damo ang number of children, tapos may man kita mga proseso nga ginhimo, may options, danay kami naghihimo sinusugad nga shifting han klase kung talaga gidadamo kabataan para to answer the demands for the learning experience in kabataan. Mao ito ginihimo naton. Sometimes ato naman mga teachers danay usa nga daruda kong classroom gintutunga nala ni rayton kung dito'y man numerohan mga bata. For example, if there are small number of classrooms pero daruda mo naman din ang number ng bata, mo itong kukuha nila nira para la ma-suffice ang paggamit, no? Ang utilization ma-maximize ang atong eskwelahan. Diri good po na iwasan ini nga sitwasyon. Exist pa ba services sa mga remote areas na multi-grades? Opo. We have a number of multi-grade. Lalo na ang mga kahagrayuan ng mga eskwelahan. Okay. Pero dako na itong sir nga development kay naimod ko damo gid man sa mga sangkay nga principal. So naimod ko naimod ko nga sobra-sobra na dedication sa DepEd yan ang panahon kay even ang mga principal diri na nagpakalarga in town sa karapwesto kay kailangan at tugod sila ng mamanman. So iton sir nga iton pala nga ada ang presence ng mga principal dako na iton nga bulig kay syempre kung ada ang principal the teachers will follow nga talaga magtatalain sa ilang pagtuto. So I commend si Don sir nga DepEd nga ginhimo nga talaga iimdan good pirmi kung ato ba ang principal nanginginano ba nagtimang mo sa iya kabataan. So kumusta na kaya sir na aton man din sa aton learning capabilities sa kabataan? Kumusta na po ang aton DepEd Northern Samar? Maupay po ini nga pangutana Ma'am Tita kay apparently yan nagkakayaon him issue no DepEd Northern Samar nga diin ang learning lalo na pagtaga functional literacy and basic literacy sa Northern Samar naka-highlight kita yan no, ang Northern Samar siton nga diin around sabi nga sa report 48% of our people in Northern Samar belongs to the functionally illiterate no an aton pa pero ay kamo kabaraka po sa PSA ito sir. Opo an sa PSA ini gusto ko la po bigyan diin ang report hininga kanan functional literacy kang Philippine Statistics Authority. This is not DepEd po at importante mahibaruan hit aton mamarate labi na gudit mga taga norte no nga ini nga functional literacy ang pag-measure sini tikang an edad na pulo nga dahin 64 years old kun sugad diri ini Department of Education nga measure tikang ini PSA ngayon nakakaroon hin confusion kasi pag sinabi mong literacy functional literacy, tinatamaan gud man ini ang aton educative process, ang sistema ng edukasyon probinsya. And if we will define functional literacy, mao ini ang sinusukad niya ang abilidad han sayo ka tawo magbasa, sumurat, mag-compute, ngan makaintindi kung ano ang iya binabasa. Pero may da pa itong dugang diri la tugtuba pagbasa, pag-compute ngan pag-intindi ang iya binabasa, kundi hataas ang iya level of comprehension, understanding. Okay, pagsabot. Okay, tapos syempre ang pag-inference, ang inference ang dependehan inahatag nga informasyon ha iya, no? So makaka-answer iya kung ano kinakailangan. Kasi duduhaan gin measure sini ha PSA no. Ang kondukto sini han 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey.
ang tawag po yan FLEMS, no? Nga ang purpose is to gather data as basis in determining the state of literacy ang bugos nga nasod. Kaya duha ang iragin basihan, basic literacy ngansan functional literacy. Ano ini nga basic literacy? Ito naman ang abilidad dan sa iyo katao pagbasa, pagsurat, no? Ngan pagintindi simple language, no? Or dialect with understanding and to perform basic mathematical operation. Pero ini nga basic and gin konduktuhan ni Racine sa PSA tikang namanhan 5 years old up to 9 years old. And functional literacy is from 10 to 64 years old. Mao ito ang pagkakaiba, no? Ini naman niya pagtaga functional literacy po haaton diri gadlain nagsasayuan it Northern Samar. In fact, habugos nga Pilipinas, di ba, an era dinto nakabutang napulo nga mga major provinces, no? So kaupod na po dyan ang Northern Samar. Pero bugos nga Region 8 aton maiimdan liwat nga talagang medyo may concern kita, no? Pagtaga functional literacy. As revealed hini nga kanan kuan survey kang mismo ha FLEMS and PSA an aton pinakahabubo, no? An Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao recorded the lowest 81%. Tapos ang Region 8 naman nasa 85.1% man tayo basic literacy rate of Filipinos 5 years old and over. By region po ito. So, ang pinakabubuan BARM, tapos, aadi kita na kuwang kita, 85.1. And pagdating naman han proportion, han mga tao, who cannot read and write, or who are illiterate, highest among those age 5 to 9 years, ang pinaka-dako good and concern sini, nasugad diyan ang report nga among individual 5 years old and over 6.9% or about 7 out of 100 individuals cannot read and write and are classified as illiterate. Among regions, BARN had the highest proportion who cannot read and write at 14.4%. And the proportion of individuals aged 5 and over who cannot read and write was higher among males than females. As it is report po, no? So, sir, tama ito again mention mo. Opo. Kaya sir, kag-discuss mo yun. Bisan kami, in the media, may ngaratan ka, so, since ito na naton, may 48% illiteracy rate. So, upod na it ang mga kaarugan. Samantala, abot nga ito, yan, wala ka, in your explanation, yan. 10 years old to 64 years old. Ibig sabihin, waray na ita iskwilahan ang kadamaan. Ang iba sinidiri na na. May day ni out of school youth. Pero in contest sini sir, di ba mayaon ang DepEd mismo assessment survey? Yes, very good po yan. Kita mga assessment survey, kaya nga ni one time, ni baro kita nga number 1 and ano kita vega the time, mayaon kita, nakarang kita hirang taas, ano. So, comparatively, nga noan aton umod yung assessment, naging mo mismo sa Department of Education, kaya kamo manggod ang concern sini, kaya kamo ang naghihimo sa mga palisiya, pagbaton sa iyo, sir. Opo. Okay. Sige, maupay po ini, ma'am. Explain ko po ini, ha iyo, diin akon mga datos, no, nga gindara mismo para at least makaintindi kita kung paano ang pag-measure. 10 years old to 64 years old. Ito nga, functional literacy po yun. Ngani, may dapay itong question dida kay we do not even know kung din ini pagkonduktuha, ano ani ragin random nga mga edad, tapos syempre, ano ang status ng pamilya, may naman bearing sa literacy and socio-economic status, di ba?
So ito dida medyo nalalabuan din po kami, pero with due respect to we respect the results, no, kung ano man yan. Mas mapay Importante explain. Ngayon, in contrast, didi po hadip may daman kita literacy assessment nga tinatawag, no. Ang tawag po namon, for example, aton mga grades 1 up to grade 3, may da kita sinusugad niya comprehensive rapid literacy assessment. Okay? May da kita resulta nga bag-o yan an kanang end of school year 2024-2025 assessment results, no, mapasok pa po ini. Ang classification po an aton mga literacy level, no, may da kita sinusugad nga low emerging readers, may da kita high emerging readers, developing reader, transitioning, and reading at grade level. Pero kanan grades 1 to 3 la po ini. Okay, no? Sa iya measure. Ngayon, may da pa kita classification ito, di relate ni masugad nga generalized ang pag-report. May da kita kanan mother tongue, may da kita kanan English and Filipino. So specific. Opo, ginsayo-sayo namon ini para maintindihan natin resulta. Yan na, pwede ko ihatag, for example, an insight hang kanan, key insights hang kanan, comprehensive rapid literary assessment, pangkabugusan din niya Region 8. May da kita kanan grade 1 learners, may da kita an ihimplo sini 83 mil, no, ng kabataan niya gin-test. Nga diin, nakitaan nga an low emerging readers na abutin 8.67% of all the 83,000 tested. Ditoy. High emerging reader nasa 4,327 or 5.16%. And developing is about 6,990 learners in the mother tongue po ini ha. Then transitioning 15,865 learners or 18.93%. And pangkabugusan nga reading at grade level, no, sa grade 1 is 49,388 learners. So that's around 58.93% for the region, no? And the largest proportion ng aton estudyante, no, 49,388 is reading at grade level. So ibig sabihin, most grade 1 learners have achieved expected literacy outcome sa mother tongue. And while approximately 13.83% of our learners combined from low to high emerging reader categories require intensive literacy support. Ibig sabihin, aminado kita nga may talaga diri pa nagpapakabasa. May problema pa kita. So mo ito, an implication para han grade 1 mother tongue comprehensive literacy assessment result. Nasugad kita nga, while majority of grade 1 learners are performing well in mother tongue literacy, kay may get 50% man, the result or data shows that nearly 1/5 or 22.17% combined and low emerging reader, high emerging reader, and developing reader are struggling significantly that may benefit from additional educational interventions. Mao ito nga mayaon kita bugos nga Region 8 mga reading programs nga da mismo aton mga eskwelahan may da kita mga reading program initiatives para po may adahin pagbaton sini nga mga learning gaps. Opo. Ngayon para klarado kay grade 1 pa man at ginuusapan, we would like to inform hit aton Northern Samar Division adit aton record para hibaruan naton nga tanan kanan comprehensive literacy assessment po ini on mother tongue, no, didi mismo ha Northern Samar an nga tanan nga mga kabataan nya gin-assessed, no, of 12,878 hanya na lain nga 24-25 and low emerging readers was determined around 19.54% or 2,518 nga mga learners. Ano inira nga mga low emerging,
high emerging developing readers. Haros magkakaklase sila inhira, no? Tikang hit aton foundational stage of children exploring, no? Language through sound, symbols, kindergarten po ini nga dahil ka grade 1, ano, so mga sound, symbols, and early interactions, no? Bago maka-achievehan reading independence ang mga bata until grade 3. Mo ito na sinusugad na emergent, developing, and transitioning, no? So may danira phonetics, nakakabasa na ang ibatala, with the aid of the teacher hanggang sa makabasa at the grade level. Asit niya sinusugan niya reading at grade level. Kaya Northern Samar 13.11 an aton percent or 1,688 learners and developing readers. Pero this is not a representation of whole Northern Samar, kay limited man la ang na-assess ng mga learners, no? 12,000 man la po. Pero ang kaupayan siton kay ang kaurugan, no? 23.17% or 2,983 learners were in the transitioning period already. Meaning, with the assistance of the teacher, talagang pwede makabasa. And reading at grade level naman, 33.96% or 4,373 learners na ang maupay bumasa. As it aton resulta, didihan Northern Samar. Ngayon, kaupod siton kanan grade 2, no? May da kita didi grade 2, nga dahil ka grade 3 po ini nga record. Pero for purposes of paghatag sin kalinawan nga aton mamarati, karayag ko ihatag itaadi nga kanang grade 2 learners reading profile, no? Kanang grade 2 kanina grade 1, ano? It Northern Samar, it grade 2 mother tongue. May da kitagin test nga mga around 13,784, no? And low emerging dida nasa 2,445 learners or 17.74%. High emerging 4.74 or 653 learners. Developing readers accounted around 11.77 or 1,622 learners. Pero ang maupay kay mamahataas naman ang transitioning leading to reading at grade level. 36.10 or 4,977 learners ang transitioning na, tapos 29.65 or 4,087 learners ang reading at grade level. Ibig sabihin, aminado kita nga may da pa kita problema pagdating sa reading abilities. Kanang grade 2 pala po ini, no? Ngayon, damo pa iniit mga samples, no, reading skills naton mga bata in Filipino tapos English. Magsample kita halimbawa kanang grade 3, no? And result han rapid literacy assessment for grade 3 in English. And Northern Samar, example namon, 14,386 ang assessed na mga learners, no? And low emerging dida, may dakita 1,013, high emerging 922, developing readers 230, and maupay kay aadi naman ang transitioning 998 to 3,241 ang mga reading at grade level. Ibig sabihin nagpapakabasa. So diri kasi po ini po pwede nga maging 100% readers at kabataan kay iba-iba man ang development. Opo. So mo ito. Pero sa imo report sa nagkinbasa dili man ura-ura kayan ka, although dito lang ang portion and test na-assess, pero diri man ma-represent naman gyapon ito. Opo, sa God. maimod na itong gyapon nga medyo sa kamatuuran. Oo, hataas man kita. Hitaas man gyapon, dili man ura-ura nga di man gid ura-ura kaubos maswad gid niya at tugid sa pag-abot ko sa top. Pero asya po iniit kamatuuran nga it Northern Samar, aminin natin, habubo kita, na-register kita, low percentages of learners, reading level at grade level, habugos nga Region 8. No? Na di kita ilarom.
this is the analysis, no? Ito niya akong ginbasa kanina. Across many divisions, substantial percentage of our learners are situated in transitioning level, particularly upod ang Calbayog, Northern Samar, and Samar. No? Kasi mauman ang Samar nga ni, Samar areas. Kasama ang mga Samar areas. These learners are on the cusp of proficiency and benefit significantly from targeted reading interventions, focusing sa fluency and comprehension strategies. No? Ngayon, on the other hand, the presence of learners in low emerging and high emerging levels, particularly for Catbalogan and Northern Samar, kinakailangan talaga magkamayong kitahin remedial reading support and systemic foundational instruction in phonics and decoding. Ang sikreto po ini, aadihan aton mga lower grade levels ng mga teachers. Kaya po, yan na magkakayaong kitahin mass training na liwatit aton mga teachers sa Northern Samar Division. In fact, may na kita mga schedule, no? Okay. At the school level, district level. So aminado ang DepEd nga mayon talaga problema. Of course. Pero makapayan kay at this time yaon naging plano pag nga remedyo. Maremedyohan ini nga concern. Aside from the training nano pa sir ani mo nakaset nga mga buruhaton. Of course. Mabatod ini. Opo, syempre multifactorial man gud ini, no? Diri la ini darahan gawa ni teacher, no? May management related issue yan, hiring sa mga teacher. Dapat an ato ni hire ang mga qualified ngan mga high caliber teachers, ang mga maupay ang competence level ni teacher. Kaya nakikita po ninyo ura-ura it aton paniguro sa opisina nga makapanghire kita talaga sa magupay nga mga maestros maestras, no? Through our recruitment procedures nga ni mabati ka mo talaga medyo may magkamahigpit ako sa aton proseso, no? Kay nadiri man kita nga magtuloy-tuloy po ini nga aton mga results. We want to initiate reforms in order for us to answer the gaps or bridge the gap kahit man lang small level or small scale, at least in how many years time makakabot naton ang resulta sini nga mag-upay. Maybe sir liwat para sa akon. I mean, I strengthen parents teachers association niya. Diri lang ang program, diri lang ang mag-take on, lang good. Ang PTA mismo mag-efforts and pag-meet sa mga kag-anak. Opo. Para good masabtan yan. Kasi sugad mo pa kanina sir, diri la ini ka ng education and concern is the one factor. Pagkaon sa bata, pamilya, pagkapasidad, kay environment, ang pamilya mismo, the main and main good niya concern sini nga kabataan nga nano kay nahinunugan sini. Although kaupayan ka may dana action Opo, we have a school mabasog itamon school-based feeding program. Inang ani may da ako gimpirmahan pala nga worth I think 12 million for school-based feeding. Para ma-answer natin. Siyempre, multifactorial sabi ko sa inyo, ang literacy, gutom nga nit bata, kulang ang nutrisyon, natural, mahihirapan yan bumasa. And then we also have streamlined our health and nutrition unit services. No? Lahat po yan magkakasama. But, pinakamatibay, pinakasandigan, ano itong mga teacher talaga. And trademark, and pagiging committed, passionate ni teacher sa pagtuturo sa mga bata is number 1 no, sa aton concern dito sa DepEd yan. Kaya from time to time, nagpapatawag po kita yung mga briefing, mga seminar, capacity building program, itaton mga teacher para masantop nila nga women business. Talaga, we need to address these gaps. Otherwise, by next assessment, baka nandun na naman ulit tayo sa huli. So, mao ito ni tamon igin na hatag na inputs nga to aton mga personnel ha, Department of Education yan. Siyempre, monitoring and supervision activities ang aton mga supervisor, pinaka-importante, the provision of technical assistance. No? Nga of course, ang motivation niya magtitikan sa top management liwat, we need to be visible no, in our schools, which we are doing.
yan po ang Hindi na ano po sa natin. itong ahoy Sir, kami business. pula ipakiana sila nga. Martes Soybis. Wala na po yun. Hindi na pwede. Kami pula sir ipakiana ta ini nga kahamubuan sa aton learning literacy ano. Opo. Ini ba sir true dili sa bungto or adto ini sa kairayahan nga aton dako ako sir kay syempre dako mangudat ang papel sa mga pag-anak kay dapat nga ni sa balay pala itututuan sa Opo. pagbasa, pagsurat kasi kung sumulod nga ni ang bata nga waray good na hibaruan medyo dako good yung trabahoon sa aton kamaistrahan. So at pangani sir sa balay ngani nakukurian ka na sa pira-pira na kabubos iton pa nga kamaistrahan nga gidampi nga kabataan nga tindiran. Ini po actually lahat ng districts ginkuhaan ninihin mga samples, nag-random okay. po ini, no? Okay. Ani ba nga ni take all sa mga schools na maliliit, talagang inuubos na ang mga bata. Pero ini, diri pa po ini as comprehensive as what we expect. Limited Yes. ini, siyempre, pero pala ka percent ini sa total population sa ating mga bata. But this is good enough to remind the whole system na Daruda mo mo pa pa trabaho. ang trabahoon. Yes, sir. Kinahanglan sin strict year management. Oo. Sir, kay waray nga ni pabayan talaga Of ni course. waray mananako. Opo. Sir, has it something to do also with the program sa DepEd nga promotion? Okay po. Oo nga ito. Ma-promote, bisan, nakabasa, grade 2, grade 3, Mass o promotion. mass promotion. Oo. Lalo sa nimo? Ano po kasi iton, ma'am, iton actually it's a wrong perception. Wala pang mass promotion sa DepEd. Okay. Wala pong Sige, ganon. klaro. Ang importante masantot sa aton mga mamarati nga ha DepEd may dakita policy nga ang bata, for example, waray pakapasarahan first quarter or first grading period, hi teacher maghihimuhin mga pitad na makabasa, for example, it bata. Diri niya pwede tigilan ang provisionhan tutdo, no, ang pagtutduha bata hanggang sa maitawid it bata ito nga issue, no, sa learning. Nami-misinterpret kay danay siyempre ang mga teacher, ito kasi ang kagaya dating mga gawe, no, na nasugad niya, kamakurin nga bata pagtutduan, aknalain tataganhin pasar nga grado kay bahala na itit masunod nga maestra. Diba? Mo ito na naging konsepto. So wrong po yun. And amon gin-encourage di DepEd nga diribuhian ang bata, no, unless matuto. So Baka may remedial teaching. Remedial. So yun ang hinumdumak sa to. RRA ang tawag namin Ma'am, dyan. Nina, Reinforcement, remedial, remediation. Pag Saturday, Sunday, sa bagay dedicated na po siya ng grade 1 teacher, talaga nag-remedial siya. Nagpapabasa siya Saturday, Sunday. Kung himdan kasi niya sa iya kabataan kung sino nun ang maluya. So kung ma-left behind ka among the group, may siya good schedule Saturday, Sunday, pag-pick up sito ng mga kabataan para lang makabasa. Kinahanglan dun sa dedication and commitment sinsayo mga maestra. Labi na po ang grade 1 teacher. Sir, idugan ko lang siguro kanina no, sa pag-andam sa na-mention kasi ni Ma'am Maylin yung sa PTA. Actually, last March nag-conduct na kita training sa ating mga PTA officers. Talaga bumulig sila sa literacy effort ng ginihin sa Department of Education. As the division coordinator for PTA organization, nagigimol talaga kami sa kita. Ang giunang naman sa ating literacy efforts here, meron na rin po tayo mga learning support aids. Again, Provincial sa government. provincial government, yung support nila. Last 2023 tayo nag-start ng ating mga learning support aids. Tumutulong din po sila para mapataas yung literacy rate ng ating probinsya. Meron tayo ngayon 50, dati 100 yun eh. Kaya lang medyo pumunta yung budget natin. 50 na lang yung mga LSAs natin. Learning support aid. Pero kagandahan yung mga local government units, mga municipal LGUs, meron din silang mga LSAs. Again, in support to the literacy efforts. Nandito sa mga teacher na hired sa local government units. But these are licensed teachers already.
So Ay, malaki. ina sweldo, sir, parihuman May allowance po sila. parihuman sa atong national government. No, Medyo ano low man. paid sila. Hindi, kasi learning support aid ang konsepto hiton po, na-report hira kada adlaw eskwelahan to support our learners para ang pagbasa, ang may mga learning gaps sa eskwelahan. But they're not necessarily teaching our kids na may da subject, waray po ito. May da nga ni mga identified na mga struggling learners na eskwelahan, hira ini ang aton ng papakapot with the guidance of a regular teacher or our school head. So mga po itong konsepto. Didiha provincial level naton, nag-alutaga sin pondo through the Education Fund, ECF, no? Nga diin nakakahatag kita hintag 10,000 pesos ang mga LSAs naton. Last year we have around 200, no? But this time 50 na lang habang kumukunti kasi ang budget, no? Tapos ang kagandahan diyan, even in our senior high school level, no, at sa secondary natin, may da kita mga provincial paid teachers. Di kang liwat ito na probinsya. Yan, padayon po ito na nakakabulig sila para sa ito na nga mga pag-provide sa assistance sa kabataan ng mga struggling. Okay. So mabalik na liwat ako. Kasi nag-istorya ako mismo mayon mga nagawas na mga observation labi na sa among age hindi ka pag-istorya mo pero edad. Pero iba ang learning sa tunamon kaysa yun, I don't know, sa diminishing yan na lugod nga an advent of internet kasi sa to sir sa panahon bisan pala sa pagsurat nagsusurat sa blackboard. Diba? So, kita, while nagsusurat ang ato classmate, naghubya man dani ang teacher sa pagsurat sa blackboard, ina-assign sa classmate, masurat siya sa blackboard, kami nga nagkukopya, while nagkukopya, nagbabasa, at the same time, naglalaksi kami pagsurat. Yun ang parang bisan ang mga agi sa kabataan, di kagraraot pa, digara sa text, sa cellphone. So, nakita natin, has it something to do with the program of the ed nga, gintanggal na ito, at ginbago na, sige, sa pagbabago, at do, nakuha kita, naayon kita sa kunano, ang advent yan na, kunano, ang trending yan na, pero, mayroong pagyapon, basic sa at pagkaraduan niya, mas effective pa, di ba, kung obserbaran sa kunya na ay panahon. Sir, yung opinion? Of course, isa dyan po ang nakikita ko sa classroom discipline, may kinalaman. Kasi, while nasa advent na tayo sa teknolohiya, makikita mo, almost all kids in the classroom have their cell phones, may mga gadgets sila. Sometimes, ang mga teacher nahihirapan disiplinahin kasi focus na sa gadget ang mga bata. That's why, importante ang discipline sa klase. That while the teacher is conducting her classes, magkamay-adahin means of control, not totally, no? Nga, kung diri importante ang bata, minsan social media ang tinitingnan instead na leksyon ang pinakikinggan eh. So ganun nagiging problema yan sa teknolohiya. Tapos syempre danay pagdating sa disiplina, bata yan darahit kamayaman sa naton child protection policy, no? Pag naiisga ni teacher yon si teacher na irereklamo, minsan hindi naman talaga ganun katindi yung problema na pinamamagnify kasi nga sa child protection policy natin. Nakita ko po itong problema. We have a very strong child protection policy mechanism here in Northern Samar now. No? But nakikita ko rin minsan na danay ang ibang ato mga kag-anak, bisan simple-simplehan ang issue, yung reklamo na si teacher, papadako na kawawa din naman. Whereas to ako, handito pa ako, elementary, secondary, pinapalo pa nga niyan ako kamutan teacher para lang matuto. Yan na, mapataasan lang ng konti ng boses ni teacher ang bata pag nagsumbong. Ano na yan? Reklamo. Dako na issue. Yeah, sa tuwa ni sa experience ko natin sa grade 1, ako teacher, anti ko gad ang teacher, pero stricto ra ora.
mag-upay yan sa klase, may siya dito drawing nga aeroplano, barko, tapos bus, tapos tricycle, carabao, kangga. Adto ka ni sa balto ka nga ni adto ka sa aeroplano, pero adi ka nga ni sa bugi-bumulungin ka gud ba niya nakakabas, adi ka sa kangga. Sa pagsusunod ng mas kada aga nag-change ito, kada adto kay nagte-test before kami manguli. Ay mo hain kami diin, imod kami dali adto kami sa bus, adto sa bus kinahanglan makadto sa aeroplano. Pero now it is considered bullying. Sabto, makita mo pag unreading abilities ang kabataan, pinupost natin baga sa classroom, may red, may green, may yellow, may black, sugad siton. Yan na, diri na po ito po pwede kasi nakikita yung may kwansan kabataan ng achievement, so pwede siya maging avenue daw for bullying, parang ganon. Plus the data privacy. Kaya, iba ang protection. Grabe. So, current signal, sir, direct mo na napopost doon. So, no, you can no longer. Wala na yan ngayon. Hindi na allowed. Hindi na so, na po. agi kahirap na yan. Sabto kita, di ba, encouraging ito, pag-encourage sa bata nga mag-strive pa more para makasakay ka sa aeroplano, para mag-ride ka dito, number 1 ka. Wala ka na ito yan na may dan sa school. Kami sabto, sir, iba ang approach sa among teacher. Maliya ka nga sa klase. Mayaon ka, choker, parang choker pa. So, ikaw at agyaon sunda whole day. So, imagine naman lang nga, iton, ang punishment namon. So, nahado ka magliya. Kaya ikaw tagyaon sito the whole day. Sito sa klase. Pag ibalik mo la before sa mag-out, pagbalik mo naman sa nauna, ikaw ta sunod, magkulog. So, iba ato nga pamaagi, ano? I mean, kumbaga, bullying na lang yan. pero para sa ako, dili ato bullying, guys. Somehow, it helped us na hindi kita nga maupay nga tao tungod kay may disiplina nga gin-impose ang teacher, pero in a nice way. Kay may kanalugod choker. Dili man kay kokobot. Pero kung nag-iisip ba, ambot siguro yan na, no? Iba na good ba na sa attitude yan na sa atong kabataan. Sani kasi, grabe ka respectful, and mga students, sani nga pala sa among time. Yeah. I do not know now, ano, pero bisan pa man, ano, siguro, sa iliwat nga teacher, maghimo siya pamaagi. Pero sabto man kasi, sir, lesser and paperwork sa teacher. So, ang focus talaga niya, ang pagtututdo. Here comes now, magtututdo plus the other trabaho. So, siguro, ano... Yan na po, we have already answered that, no? Pero at the initial stage pa lang ito na ang aton mga teachers, kukuhaan ito nira mga ancillary or mga administrative tasks. Unlike before, damo-damuan yan na, diri na po kay we have already deployed administrative officers, bookkeepers, ADAS, no? Nga doon mga eskwelahan. In fact, before the start of classes, once the election ban is lifted, I am going to deploy around 130 administrative officers in the entire province of Northern Samar. Mga po ito. No, so, unti-unti, diri mo mapiperfect tanan na mahi-implement. Na-leaser na agad po. Na-leaser na agad. Okay. Ito niya pag-aristo next ito niya session. Para kita abot sa oras alas 12 pasado na damo pa ito pag i-discuss maybe after na sa brigada pag start sa klase. I will invite again, sir. Yes po. Sir, last na lang kapakyan na. Saan po matika nga nato klase for 2025? Opo. So, nabati po niyo kanina by June 9 up to 13 ang aton brigada eskwela activities. Definitely po June 16 ang opening ang aton klase. June 16. Kaya mga kag-anak, mga kabataan, mag-prepare na kamo sa iyong mga garamiton sa eskwela para at least pagdating ng ating pasukan, di na po magproproblema ang iyong mga kag-anak o pamilya. Yan matatapos na maliligayang araw ng mga teacher. Vacation. Mandatory. Pero grabe, kaupay
bayla at least may daka mo bakasyon kami na sa Wapag. Mayaw sila, undisturbed. Undisturbed. One month with the Okay, walang nakita Okay lang. oras. Next time naman, ibitaw natin sa Rocky. Kulang at oras pag kita nag-aristorya. Pag-update man natita sa ating Oo. bisita. Mga nasiring concert, sarayo kami naman i-turnover. Kami na ikaw, kay mas damo amon nahibaruan. Okay, Kaya yeah. bisan kami, sir, nahibabaruta kami tiyang sa imuan, mga information ba nga official, Opo. o tigang good sa imo. So at least, nasayga na kita, maram kita nga, burublik kita nga tanan para umuswa ka Northern Samar. Diri ka naton ikat to sa DepEd ang papel sin pagtudlo, kundi kaapi kita nga mga kag-anak. Okay. Tatagan ta panahon sa irang parting siya, Sir Rodel. Okay, salamat Ma'am Maylin, Ma'am Tita again. Natin mga taga-media, inimbitar namin sa Brigada Eskwela Sure. dito sa Victoria. Nga siyempre nananawagan kami sa natin mga stakeholders na mag-participate. Kung mayroon kami do-donate nito sa natin mga kabataan, nakarawat ang Department of Education, mga donation para nato sa natin mga kabataan. Not necessary kas kaya di rin kami nakarawat sa taas. Mga item, pwede lang ka mag-direct nga to sa mga schools. Kung naruyag ka mo, mag-donate nga to sa natin mga kabataan, mga school supplies, bags, ano pa doon pwede natin gata. Total Brigada Eskwela naman yun. Kaya ginaandam natin ang ating kabataan na para sa susunod ng panahon, lahat sila ay bumabasa. Safe na kit yan ang mga araw kay Kuan, war man election. Para sa kayo mo to si Sir Rodel Lutaw, ang Chief sa Social Mobilization Division. Yan, adi, anaton SDS, anaton Schools Division Superintendent. Sir June? Ngadtuhan aton buhatan, anaton mga teaching and not teaching personnel po. Akon la karoy gihatag ang akon pinakamataas na pagpupugay ha iyong tanan. Bisan po na atubang kitahin mga challenges no aton opisina, but still no, our enthusiasm, aton commitment ada pa rin. Kaya nga tanan kita nagbuburubligya na tidaraon aton bag-ong school year. Daan ako nagpapahamtangan akon pagsaludo ha iyong tanan. Maraming salamat, hanwaray pagkabutlaw no nga iyogin papaangbit para sa kaupayan sa aton mga kabataan. Ngadto sa aton mga stakeholders, mga local government officials, ang mga kag-anak, nga tanan, damo ko nga salamat nga naglalaom kami ngayon ang Brigada Eskwela, ang bugos nga division ha Northern Samar magbuburublig kita para makabuta ang pinakamaupay nga opening of classes yan ang June 16. So sana po buligan kami niyo kay aminado kami pagwaray kamo nga amon mga kag-anak, mga stakeholders dito ilaan amon mahihimo. Pero kung burublig kita nga tanan, may da kita cooperation, may collaboration and aton mga aktibidades gindako yan aton mahihimo no hini nga pitad para may paangbita, may paabatan aton di kalidad nga edukasyon para pagbubugas klase yan ng 2025-2026. Maraming salamat po. God bless us all. God bless Northern Samar Division. Okay, makasangkayan na natong Schools Division Superintendent Dr. Gaudencio Alhibid Jr. Sir June sa DepEd Northern Samar. Nga makasangkayan, burublik kita baga pa ni Sir June. Yan, wala kita ngayon pakaatan sa iya sa second year, stint sa Northern Samar. Oo, nabisihan bagang TIA. So, iniyayo naging kaupo din na Tita Punyales Cardenas. nga Nailin Lazon Diaz sa nahimulatag sa iyo si maupay ang muto and God bless. Thank you so much. Siguro, one time, maarot na kami pag-work ng Aileen. Para mag-discuss naman about the school program.